Hi everyone. For our today's topic, the final crisis, faith in the age of digital unity, choosing between God's seal and the mark of the beast. This is our third podcast, and I hope everyone is still watching. We are receiving incredible results when it comes to viewing from different countries. Thank you so much, and please do not forget to share. And if you have any questions, feel free to drop it on the comment section. And before we proceed for our today's podcast, Neri will be leading our prayer for guidance. Okay, let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you so much for this opportunity that we were able to conduct our podcast, our third podcast. And my dear Heavenly Father, please forgive us for all our sins and iniquities. And please help us and give us wisdom that passeth human understanding. Give us wisdom so that we were able to share this information to you, and it will help also the viewer that so that they will know that we are living in the last days. And please help us to prepare and to stand for what is right though the heavens fall. And continue to pour out your Holy Spirit upon us so that we were able to discern your will, and we were able to share this information boldly. Thank you so much, and please send your holy angel to protect us. All these things we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So very good. So for today, ang topic natin is about digitalization. Sa mga hindi familiar, we'll be providing you, an overview of digitalization, kumbaga kung ano yung nangyayari dito sa around the world, particularly sa Europe and sa US. And then eventually, digitalization will soon land dito sa Pilipinas. So before that, I just want to ask Neri first kung ano yung idea niya about digitalization, and also Gabe afterwards. Sa akin when we say digitalization, may kinalaman ito sa mga bagay na na-digitalize na nga. Hindi ko siya kasi mano sa term ng Tagalog eh. Kumbaga, everything is programmable. Naka-program na. When it comes to money, kumbaga, even the assets, pinrogram na. Kasi pag na-share ko pa to, parang nabigay na ako ng spoiler. Kaya ayoko munang baka meron na kasi akong idea when it comes to digitalization. Siguro kay Gabe muna. Siguro sa akin, about digitalization, from the word itself, digitalization. Actually, madami tayong makikitang examples ng digitalization from money pa lang So, siguro yun lang yung sasabihin ko din muna kasi we're gonna dive deep naman So, yun. Okay. So for, okay naman, tama yung mga definition natin. So currently ngayon, dito sa Pinas, digitalization in terms of money transfers, making deposits. So, kumbaga very convenient sa MRTs, dun sa mga kamamayan natin na nagtatrabaho sa Maynila, going from south and vice versa. So talagang, kumbaga, the convenience of having everything just by simply tapping your card, imbis na naghahanap tayo ng pera sa wallet natin, malaglagan tayo ng barya and all that, then kulang na pamasahin natin. But the thing is, dito sa situation natin ngayon, 2025, kumbaga nasa last quarter na tayo ng 2025, fourth quarter onwards, may malaking changes na nangyayari na kumbaga related sa prophecy na ang fulfillment when it comes to buying and selling. So in fact, ang gagawin muna natin ngayon is magpe-play muna ako ng video for us to see. Of course, it's going to be included in the stream para at least everyone has an idea. So right now, I'll just play it first. So 41 countries are now rolling out digital ID. The entirety of the EU, that's 27 countries, plus another 14 countries worldwide that I'm aware of, have either active laws, official rollouts, or formal digital ID programs being developed right now. Coincidence? I don't think so. Neither do the 2,000 plus members in our network who are preparing.
They know what's coming, so they're getting land, going off grid, growing their own food and building like-minded communities. And we're connecting them all together in a resilient worldwide network. This is the solution. So if you're ready to take your freedom seriously, comment join and I'll send you the link so you can get involved. Yung sa European member states, we have Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania. So napakarami ng European countries na ini-implement ang digitalization. And ang malala nga ngayon is malaki yung gulo sa UK. Nagkakaroon ng strike doon. They represent the system. Look at the system. The system helped us when we stand together. What do you think? Kasi even yung mobile phones, maglalagay sila, magpo-post sila ng mga scanners in different parts of their city na pag dumaan ka doon, malalaman nila lahat yung content ng phone mo. Yung pinag-usapan nyo, ng sino man ang kausap mo, pictures, SMS messages, contact information ng mga relatives mo overseas or somewhere. I confirm, starting next month, there will be a significant change in how authorities can access your phone. From now on, authorities will be able to review your device at any time without needing prior notice or your permission. This means that your messages, photos, apps, and even private conversations could be checked instantly. To make this possible, AI-powered scanners will be placed in major cities like London, Manchester, and Birmingham. Ibig sabihin, itong digitalization, inaalis yung freedom of choice mo. Ibig sabihin, lahat malalaman nila. Kaya nga fully programmable eh. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng meron ka, even your assets, no? Tama ba? Na itong mga taong ito, may ginagawa silang alternative method para hindi sila makuwerse. Coercion kasi yun eh. Sa UK, I do not know kung nagkamali lang ako, pero yung narinig ko rin tong news na ito, na yung UK Prime Minister, na kung saan sabi niya, kung hindi kayo susunod, bahala kayo. This government will make a new free-of-charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. Kasi ibig sabihin, may coercion. Pag hindi ka susunod, or yung, even the economy, magkakaroon ng economic sanction. Diba? Isa-sanction business mo. Tapos, kung hindi ka susunod, mawalan ka ng ayuda. Ipiprease. And kasama ngayon, hindi ka talaga makakahanap ng work. Yes, hindi ka makakahanap ng work. All UK citizens will have to have one. Well, the plan is that we're going to roll this out by the end of No, Parliament. my question is, what if I don't? What if I've got my job, so I don't need to show this to anyone? So what if I just don't do it? So if you don't have one, then you'll have a problem if you want to get a new job. No, I'm saying I'm not doing this. I'm not seeking a job. So why should I get the digital ID card? Why do I do it? Well, Is there some fine for not doing it? Is there an incentive to do it? I'm just thinking I've got no reason to do it. Yeah, look, this isn't a heavy-handed approach. We're not planning to go around finding people. But what we are going to do is make sure that everybody's got one. In the same way, Charlie, as you've got a national insurance number, if you're a citizen of this country, we'll make sure that everybody has a digital ID. So help me with this. I know we're plotting through this, but so everyone watching who's got a job has got a national insurance number.
So when these digital ID cards exist, if I just go to my employer and show them my national insurance number, is that not sufficient? Are they being precluded from employing me? It won't be sufficient. I just want to be really clear about that. So they can't employ people unless they've seen one of these a digital ID. cards. Yes, that's right. That is the plan. And then, ipiprease yung account mo. Ibaban ka pa. Tapos, the same thing sa China, yung social credit score sila. Meron silang, ang laki ng funding nila when it comes sa technology. I was in Shanghai, and you're not allowed to jaywalk in China. They have facial recognition cameras in every sidewalk, and what they do is if you jaywalk when the light is red, it'll scan your face and it'll deduct money automatically from your bank account, and they'll display you on a big LED board calling you a criminal, all done automatically remotely. It gets so crazy that in certain places of Shanghai and you want to walk on the sidewalk, you're only allowed to walk in one direction. If you walk in the opposite direction, they scan your face, deduct money from your bank account, and if you don't have money in your bank account, social credit score gets removed. Alam nila gesture mo. Alam nila kung malungkot ka. Ibig sabihin, makikita mo dito sa digitalization, pinag-aralan talaga nila ng maayos. Hindi masasabihin na biglaan lang to. Pinag-aralan, pinagplanuhan ito. Na kung saan, once na talagang ma-fully implement nila to, wala kang kawala dito. Tama ba? Wala kang kawala. And how about you, Gabe? I mean, your impression mo, is it something na nakakatakot ba or beneficial or something between in the middle? Siguro, kung titingnan natin siya in a worldly perspective, no, bilang isa sa mga Gen Z. No, actually, kami, more on excitement yung dating eh. No, kung hindi ko alam yung mga mangyayaring, alam natin yan, sa later on, na yan. Pero kung hindi natin napag-aaralan yung mga ganito, exciting eh, di ba? Kasi yung nga sa China, meron sila mga social credit or grabe yung technology nila. Kasi ako I for myself, I'm a guy who likes technology. I really like technology. Kaya kapag may mga ganitong technological advancements, katulad ng mga ganun, parang nakaka-excite siya. Pero knowing these things na mapag-aaralan natin right now, mapapaisip tayo ng ano. No? Tsaka siguro, gusto ko rin itanong, Mel. Ngayon, papaano ba nila, kasi widely accepted na yan eh. Tama ba? Widely accepted, tinanggap na ng iba't ibang mga countries sa Europe. Ngayon, paano ba ito ma-implement? Paano ba nila na-push ito? Anong mga ginawa nilang mga measurement para ma-push nila itong tinatawag na digitalization? In your own idea. Kasi maraming factors kasi ang nagka-contribute. Kasama na rin dito yung World Economic Forum. Kumbaga yung World Economic Forum, kumbaga maraming mga representative from each countries na kumbaga sila lahat yung nagsasama-sama sila to have a plan of sustainable development and growth. Which is maganda sa pandinig ng mga tao, pero ang World Economic Forum, malaki kasing factor ang contribution niyan. Kasi high-profile people in different countries, in different continents who are participating. In fact, sa digitalization, kumbaga, it's just the tip of the iceberg eh. Tsaka meron lang din ako siguro isingit. Parang, di ba alam naman natin before pandemic, wala naman tayo masyado, hindi sikat yung mga sabi nating GCash and so on and so on. Parang, yes, ginamit nila yung Economic Forum, pero hindi ba rin natin nakikita na yung nangyayaring problema dito sa mundo, ginagamit nila just to implement. Just like COVID-19, na kung saan, kung nagkaroon ka ng physical contact, it could parang magkaroon ng epekto din sa kalusugan natin. Kaya na-introduce, di ba? Ang bilis yakapin. Kasi kung wala silang binigay or walang nangyaring mga hindi magagandang pangyayari, parang tingin ko siguro yung mga tao nag-welga or hindi sasang-ayon. Parang nakita ko ginamit din yung pandemic. Tapos ano pa nangyayari ngayon? Climate change. Di ba? Yung mga problema na nagiging dahilan na parang makikita ko na bakit ang dali-dali nating yakapin.
Kasi parang itong kaaway natin or kalaban natin, hindi mo nakikita eh. Yung sakit, nakikita ba natin? Itong virus? Kaya talaga mo, dahil sa takot, tapos bombarded pa tayo sa social media, sa television. Kaya lalo na lang, instead yung tao na mag-isip ng maayos, hindi na lang nakakapag-isip. Kaya parang napapadali sa atin na tanggapin yung isang bagay. Kasi parang tingin natin convenience, pero hindi natin napapansin na itong tinatingin nating convenience, parang it could, parang sakalin tayo, kontrolin tayo. Correct. Pero gumamit lang sila ng mga problem para makloud tayo at hindi tayo makafocus dun sa issue talaga na ang agenda nila is digitalization nga. It's part of, di ba sabi mo nga, Project 2025. Siguro parang additional lang sa naisip ko lang din kasi madaming kaguluhan ngayon sa mundo no. Like madaming mga tragedies na mga nangyari dahil sa mga like criminals ganun. So siguro isa ding ways yung nakikita natin sa China na kapag ikaw ay mababa ang social credit mo, wala kang freedom masyado Kontrolado ka. Yes, tama. So kumbaga yung information mo sobrang vital. So, sinasabi natin data privacy or isa sa mga panukalan lang ang data privacy. Pero ngayon, parang mas inaano nila na lahat ng bagay from your fingerprints sa lahat ng record mo sa buhay, kinukuha nila. So, para tanggalin nila yung chaos, magkaroon ng order sa pamamagitan ng mga IDs na ito. Saka idea ko rin na gusto nilang mag-set ng standard. Na dapat yung norm na standard na yun, ayun yung susundin. Which is makikita mo unbiblical. Kasi dun sa social credit score na sinabi ni Gabe, pag hindi ka sumusunod sa traffic, ipapublic shaming ka. Pag sumusunod ka ngayon, marami ka mga perks na ganyan. Para sa kanila, para dun sa mga tao, yung pagiging isang morally right is sa pamagitan ng pagsunod ng rules ng isinet ng government. Which is contrary naman sa Bible. Bakit tayo nagiging morally right? It's because, ano bang standard natin? Bible. Ibig sabihin, more on show off, puro pakita. Kasi nga, nakita ko din sa sobra din nila, sabi din sa interview dun sa social credit score, napanood ko. Sabi pa ng mga tao, imbis magkaroon ng concern, dapat lang yan sa kanya. Kasi, salot siya sa lipunan. Problema siya ng gobyerno. See? Tapos, sasabihin mo, you're morally right, pero you're condemning people. I don't think na it's morally right na ikaw, i-condemn mo yung tao kasi nga mababa ang social credit score nila at para tingin mo, tama lang ni public shame. Kasi ang ginagawa nila, kahit sa public places, nandoon yung mukha mo pa-public shaming ka Tapos may cancel culture pa. Halimbawa, kung may Yes. business ka, may restaurant ka, tapos let's say if you're working sa isang particular company, you can lose your job kasi due to the cancel culture. Pwede ba ako mag-addition? Sige, go dyan? ahead. Parang nakikita ko, bakit din, di ba, ang ganda-ganda ng agenda For daw? Public safety. Public safety. Parang yayakapin mo lang kasi ang galing ng flowering words nila for public safety. Yung public safety mo, pero nawawala naman yung freedom, yung kalayaan mo, freedom mo. Tapos nakita ko din dyan di ba sabi niya, gagawin nila to. Napakadelikado kasi neto Kasi nga tignan mo, meron kasi kaming customer. Kasi di ba powered siya ng artificial intelligence, scanning. Ganun kasi sa China. You can pay through, ang tawag doon yung QR code. Kaya anything, basta may internet connection, you can access talaga, you can talaga. Tapos nakita ko, since gamit siya ng, sabi mo nga kanina, nakakadelikado kasi ayaw mong i-share yung information mo. Ito yung nangyari doon sa isang customer namin. Ang nangyari sa kanyang, yung anak niya, credit card lang to Kasi nga dapat nag-upgrade na yung anak niya doon sa credit card niya. Kasi yung credit limit niya nag-increase na. Iningian daw siya ng verification code. Kala niya, ito na yung, ang galing kasi daw mag-English, alam yung family member niya, alam ko sinong nanay niya, alam kung saan sila nakatira, lahat ng information, alam na alam. Kaya binigay daw niya yung verification code niya. Matalino yon yung babaeng yon. Ang nangyari, yung credit card niya,
di ba, kala niya tataas na yung ano niya, credit limit niya. Eh, syempre, credit card yun, mga utang. Ang ginawa, yung may mga pera daw doon, winidraw, tapos, nag-shopping daw sa Lazada, nag-shopping sa TikTok. Sabi niya, kaya nakikita mo, napakadelikado eh. Parang sasabihin mo for safety purposes, kasi ang purpose nila sa safety purposes is hindi ka manakawan. Wala yung parang robbery. Pero nakikita mo, hindi yung robbery ngayon, hindi na physical eh. Digital din. Digital na. Tama, gusto ko yan sinabi niya. Digital na eh. Kasi ang dami mga ano eh, may anong tawag doon, Gabe? Yung mga hacker. Ang gagaling ng mga hacker. Yes, Ako, voice phishing nga. Yung sa ATM ko hindi ko na sasabihin yung anong bank. Tinatanong ako kung gusto ko mag-enroll for voice registration para mas madali daw. Sabi ko, hindi no. Ang dali-dali gumawa niyan sa AI. Tapos ipatawag lang sa akin tapos na, di ba? So mahirap yung mga ganun ang na-part. See, kasi lahat ng information mo eh. Pero sinasabi nila for security purposes. And tanong, for security purposes nga ba? Bakit nawalan siya kaya di daw nakatulog eh? Kaya makikita natin, parang ano yung agenda nila kung may common sense tayo. Kung yung ginagamit talaga natin yung common sense natin, mapapag-unawa natin eh. Hindi naman talaga for purposes for security. Hindi. Ano siya, napaaraming bagay eh. So ito, about sa US naman, which is going to start on, let's say, 2 to 3 months from now. Ito siya. Government could soon gain the ability to access your phone's front camera. Starting January 2026, reports suggest that new digital surveillance powers discussed by the Department of Justice and Homeland Security might allow authorities to remotely activate your smartphone's front-facing camera without your prior consent. Some sources also mention the possibility of microphone access, geolocation tracking, and even limited entry into certain apps if investigators believe it is relevant to an administration. Di ba? So, kumbaga yung digitalization, ang binibida kasi lang nila talaga lahat ngayon, it's about comfort of having everything in a single ID. Let's say yung pag ma-hospital ka, rather than getting all the documents, andun na yung blood type mo, ano yung address mo, yung family history mo, yung records ng health mo and all that, telephone number, bank statement mo, lahat nakalagay yun doon. Pero kasi, di ba nga ito, kumbaga, going deeper, na i-mention natin, I'm sure hindi alam din ng mga ibang viewer natin, yung about Project 2025. Ikaw, Neri, do you have any idea ng, kumbaga, any bird's eye view about Project 2025? Kasi ano siya, interchangeable to mga Yes, I magkakakonect think to. plan talaga nila, nakapaloob na rin yung digitalization eh. Yung sa Project 2025 is, yung idea nila is pipili sila ng isang conservative or republic president. Kaya nga, ako very confident ako na hindi talaga mananalo si Kamala Harris eh. Kasi ang plano nilang 2025 is mag-select ng Republican president, which is nag-fall si Donald Trump. At conservative pa siya. Pinupush na yun compared kay Kamala Harris, which is liberal. Pipili sila ng isang Republic or conservative president para i-push yung agenda nila. And isa na dun sa agenda nila is digitalization. Kasi itong digitalization, sabi mo nga kanina, napakalawak nito. Yung privacy ng bawat individual, papakialaman nila. Hindi lang yan sa cellphone mo. Kaya nga tingnan mo dito sa Philippines, yung mga SIM card natin, registered yan. Even yung mga smartphones natin, na kahit hindi nga na natin powered ng artificial intelligence, may stress word lang tayo dyan na mga sasabihin. Magsasalita na si Siri. Pinrogram na talaga sila. At kung napanood mo pa yung Apple phone, yung pinakaano nila, advertisement nila, last year pa ba yun, or 2 years, or 3 years ago. Na ang agenda din nila dito sa Project 2025 is climate change. Isa sa agenda nila. Kaya nga nila i-implement doon, it's because of the climate change. Ngayon, itong climate change na ito, gagawin din nila itong para i-implement nila yung tinatawag na Day of Worship, which is Sunday legislation. And itong Project 2025, kung titignan lang natin, kung napanood niyo yung video ni Kamala Harris, na bago yung kasagsagan ng campaign nila,
isa daw sa mga agenda nila at napakadelikado itong Project 2025. You're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name-calling. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. I believe very strongly that the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us. And I pledge to you to be a president for all Americans. President Trump will give you a minute here to respond. Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do. Everybody knows I'm an open book. Everybody knows what I'm going to do. At according kay, kung magkaroon lang tayo ng insider doon, according kay Kamala Harris nga, ayun nga, very delikado. And itong Project 2025 kasi, Mel and Gabe, sinabi, bago pa nagkampanya yung during campaign period ni Donald Trump, sinasabi niya na hindi niya alam ang Project 2025. To do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do. Sabi niya, wala akong kaparti dyan, pero wala akong kaparti dyan, hindi ko alam yan. Hindi ko yan sinusuportahan. Pero later on, ano nakita mo? Ngayon lang, latest, pro na siya dun. Sabi niya, against siya. Pero ngayon, okay na sa kanya. President Donald Trump is now openly embracing the conservative blueprint he desperately tried to distance himself from during the 2024 campaign. Project 2025. I've never read it. I don't want to read it because that way I can be honest with you. I don't want to read it. In a post on his Truth Social site Thursday morning, Trump announced he would be meeting with his budget chief, quote, Russ Vought, he of Project 2025 fame, to discuss which federal agencies should be cut and whether the cuts should be permanent. Trump's comments represent a dramatic about-face after he and his campaign spent much of last year denouncing the massive proposed overhaul of the federal government that was drafted by many longtime allies and current and former administration officials. And they come up with this, I don't know what the hell it is. It's Project 25. He's involved in Project, and then they read some of the things and they are extreme. I mean, they're seriously extreme. Since his swearing in, Trump has been pursuing plans laid out in Project 2025 to dramatically expand presidential power and reduce the size of the federal workforce. Meron akong document na nabasa regarding sa 2025. Ibig sabihin, it was planned. Kasi ganun lang din naman Pwede mong sabihin, hindi ako niyan hindi ako kasali dyan For the meantime. Pero later on, hanggang tumatakbo ang panahon, kasama ka pala. Ayun, yung agenda nila. Pero ang pinaka-bottom line nila, neto, ng Project 2025 is, meron silang gustong i-legislate. Siguro pamilyar naman kayo. When we say i-legislate, meron silang gustong ipasang batas. Right. Which is, I do not know kung pamilyar kayo, gusto nilang i-legislate ang first tablet of the law. Right. Pag sinabi natin, first tablet of the law, which is nakapaloob doon yung first to 4 commandments. And since meron tayong iba't ibang religion at meron tayong iba't ibang understanding when it comes to, doon na papasok yung Christian nationalist. Siguro in another podcast we're going to discuss about it. Doon na papasok na, yun nga, ang purpose nila is to legislate the first tablet of the law at ang pinaka-bottom line is papunta tayo doon sa Sunday legislation. Kasi sila yung mag-i-interpret kung anong day of worship magkakaroon tayo. Kaya ngayon, ini-introduce ito ngayon. For the meantime, parang maganda. Pero later on, itong mga digitalization na ito, itong mga measurement na ginagamit nila, parang sasakalin tayo nito. Hanggang to the point na wala na tayong choice. Gigipitin tayo, ng digitalization na ito para sumunod tayo.
siguro nandiyan din na, tama nga yung sinasabi sa Bible na you cannot buy or sell unless you receive the mark. Siguro pwede mo rin isingit dyan si Eva Tomskin. Pwede mo i-research. Dati siyang lawyer. Tapos parang 20 years ba, kung di ako nagkakamali? Something ganon. More than a decade siya na nagpa-practice sa And sabi niya, hindi siya naniniwala na may isang institution or church na nagsasabi na darating yung panahon na itong government or i-overthrow yung constitution. Hindi siya naniniwala kasi lawyer kami. Yung constitution natin naka-built-in na yan eh. Hindi daw yan mababago. Ngayon, nang nag-COVID-19, dun niya nakita na siya eh, na parang, anong term doon? Nawindang talaga Nawindang siya. Na nakita niya na kahit mismo yung constitution na di umano, hindi daw nababago, ay nabago. It's because of pandemic. Ano pa kaya yung ibang bagay? Kaya nga may tinatawag na amendment. I forgot, sa atin kasi Constitution Article 17 constitutional amendments. Hindi daw, parang minsan kalokohan, no? Hindi daw nababago yung Constitution, pero pwede ka mag-amenda. Ibig sabihin, the same thing as you change it. Tama ba? Kaya nakikita ko na, ayun nga, na makikita mo doon, sa bawat country sa constitution nila, nakasalang na yung tinatawag nilang Sunday legislation. Sa bawat constitution nila. Ayun na yung push nila is legislate nila yung Sunday. Kaya nakikita ko dito na ang plano nila sa Project 2025 is magiging successful. At sabi nga, i-start daw nila to by 2025 2025 na tayo. Hanggang mag-escalate to hanggang 2027. Ikaw naman, Gib, I mean, is this the first time you've heard about Project 2025? I mean, have you read an article about this? So, ano yung impression mo? Siguro blessed tayo sa church natin, no? Kasi madami ng speaker ang dumaan. Naalala ko lang yung isang time na meron tayong site na alam nyo ba yun, yung Project 2025 site something, and naka-list lahat ng projects doon, and alin yung mga tapos na, alin yung mga hindi pa. And it's interesting na makita, sinasabi nga ni Trump na hindi siya kasali wala siyang sa 2025. Pero ngayong term niya, madami ang mga pumapasang projects ang 2025 na ayon sa 2025. Diba? Parang actions speak louder than words, no? Through action Siguro na lang you will know them by their fruits. Hindi pa siya visible noon no? Kumbaga, di tayo sure dyan, hindi tayo mag-aano. Pero, I mean, sa totoo lang kumbaga, sa Project 2025, I mean, just to make it short for everyone, kumbaga, it's basically making Sunday as the day of worship. Yun lang yung buod nun. Tsaka din, in addition din dyan sa Project 2025, kasi pag hindi ka din susunod dun parang, ang ano kasi nilang gumawa kala mo very articulate sa mga wording nila Pero kung di mo i-analyze talaga ng maayos, hindi mo makikita yung fault dun Ito pa yung pinaka-mild na sinasabi nila nung una. Under this proposal, the Sabbath, the day of the rest, would default to Sunday. Yun yung sabi nila muna dyan. However, there's an exception if an employer has a sincere religious observance of a different Sabbath. E.g., as an example, Friday sundown to Saturday sundown, then the Sabbath obligation. Which is sa atin, Seventh-day Adventist. Pero kasi, kala mo okay lang. Pero kala mo okay lang. Pero nanood ako kay Douglas Wilson. Si Douglas Wilson, isa siya very prominent na pinapush yung tinatawag na Christian nationalist. Sabi niya, kung sa isang country, nakadepende yun kasi sa majority Majority wins. Kung sabihin mo sa isang country, ang ruling dyan, ang majority dyan is, sabihin na natin, Roman Catholic, ang masusunod, majority. Kasi nagkakaroon na sasabihin nila, unfair Sa simula, ganyan yung agenda nila. Pero sa later on, i-revise nila yon. Kasi nasa universal scale na yan, mapipressure sila. O, di ba?
Siyempre, ang dami nangyayari ngayon when it comes sa climate change. Darating yung panahon na isisisi, kasi hindi naman kayo sumusunod kami lang naman yung nagkikip ng Sabat during Sunday Later on, yung agenda, sinasabi nilang ganyan, pero ang daming mga kakilala, mga Christian nationalists na kasali din dyan sa Project 2025. Nasabi nila, pag ini-interview sila ng ibang mga sekta, sabihin na natin ng Seventh-day Adventist, sabi ni Douglas Wilson, ang gaganda ng mga sinasabi niya. Pero pag iba naman nag-i-interview sa kanya, sabi niya, kawawa daw. Yung mga mapipilitan sila. There is a coercion. Ibig sabihin, wala kang freedom of choice. Susunod ka kung anong ini-implement ng government. Ngayon, who control the conscience? It's the government. Kaya makikita mo, sa palabas nila, parang meron tayong freedom of religion dyan, no? Pero later on, hindi Meron din ako napanood na isa ding proponent din ng Christian nationalist. Sabi niya, wala tayong choice kundi mag-keep ng Sunday. Kasi magkakaroon ng economic sanction. I-persecute ka. Di wala kang choice, di susunod ka na lang. Kaya sabi nila, kung ikaw ay nandoon sa isang country, sabi ni Douglas Wilson, kung nasa country ka na majority hindi mga Christian, sabi natin Muslim, kung anong paniniwala niya, susunod ka. Pero ngayon, di ba, matatopic naman natin yung ecumenical movement, which ang purpose ng ecumenical movement is one world religion, one world order. Na kung saan itong one world religion, one world order, meron silang, kahit iba't ibang religion, meron silang isang pinagkakasunduan. Di ba? At itong isang pinagkakasunduan nila is Sunday legislation. Diba? Okay, so guys, just at least for the gist of it again. So yung summary nung Project 2025 is to encourage rest day of Sunday via labor, okay, through FLSA and making it so everyone should adhere it. Yun yung ginagawa nila. May question din ako, Mel. Di ba sino ngayon yung nasa Department of Labor ngayon na bagong appointee? Jonathan Berry. Si Jonathan Berry. Who's Jonathan Berry? Sino ba si Okay, let's let's talk to you. Buti na lang pinag-aralan sige, ni Kay. sino? Who's Jonathan Nag-slip sa Berry? isip ko, wala sa isip ko si Jonathan Berry. Sige, go ahead, Gabe. Sige, Gabe. Yung mo lang, idea mo kay Jonathan Berry. I guess yung idea ko kay Jonathan Berry, no? Siguro si Jonathan Berry, isa siya sa mga, bago sa Department of Labor, tama ba? So, isa siya sa mga nagpo-push ng isang day na merong rest, sa madaling sabi, sa mga businesses, tama ba? So, yun yung pagkakilala kay Jonathan Berry. Hindi malalim yung Yes. Na makita mo kay Jonathan Berry, napanood ko rin siya marami akong pinanood tungkol sa kanya. Na kung saan, since nasa Department of Labor siya, ako nagkakaroon ng idea na they're going to implement it through labor union. Kasi nasa Department of Labor siya. And nagkakaroon ng possibility na kung hindi ka, kasi sabi niya may napanood ako pag hindi ka susunod kasi military siya Tama ba ako? I think nasa military siya Na I forgot kung anong klase, Pentagon ba? Siya yung mataas doon sa Pentagon, tama ba? Gagawin daw nila kahit anong... Kasi sabi ni Donald Trump, sabi ng mga proponent ng Project 2025, they're going to use the military to implement it. Kung mag-iisip ka, kung in order for them to push their agenda, tapos gagamit pa rin sila ng military, parang there is something na napakalaki, na parang napakatindi na bakit pa sila gagamit ng military? Nakapaloob kasi sa Project 2025 Di ba? Alam ko nabasa mo yun Kung ito'y, ibig sabihin, there's a possibility na pupwersahin ka. Na kahit ayaw mo, kasi sabi din ni Jonathan Berry, kahit ayaw mo, kasi nandito yung military, kung kinakailangan ng military mag-action yan. Kaya nakikita ko, they're going to use military, labor union, para i-coerce ka, na para mapasunod ka dun sa digitalization na yun. Kaya nga naalala ko yung Prime Minister ng UK Di ba, pag hindi kayo susunod, bahala kayo. Di ba, sabi mo kanina?
Wala kayong Either trabaho. Wala silang trabaho. Tapos, Worse, makulong pa sila. Out pa kayo sa hindi kayo kailangan ng society. Outcast ka. O outcast ka, tiga mo? And ito lang hindi talaga siguro yung iba pa aware. Kasi ang problema kasi sa atin mga Pilipino, mahilig tayo sa entertainment eh. Alam mo yon, kumbaga hindi tayo masyadong aware sa surroundings natin. And hindi ko alam kung aware yung iba na may nangyari sa Vietnam, let's say a month ago, na 86 million bank accounts were shut down due to digitalization. So, ganun kalaki yung impact ng digitalization sa atin. Whether we like it or not, magkakasunod yan eh. Kumbaga, 2025, I mean, why would someone na would make up or propose a law wherein suggesting everyone to worship Sunday? Doon sa binasa ko nga doon kanina, obvious na obvious, Seventh-day Adventist yung minimension doon sa pangalawang part eh. Kasi ang worship natin, Friday sunset to Saturday sunset. Nakalagay sa libro yun doon eh. Then at the same time, magtataka din tayo sa digitalization. Since magiging centralized na yan, ang tanong dyan, sino yung may control? Obviously, sila. Tayo, bibigyan lang tayo ng access. Pero full control is from them. Kaya nga, may kita talaga natin ngayon, kumbaga yung iba, siguro, sasabihin nila, conspiracy theory pa rin. Well, hindi na. Magtataka, I'm sure you guys have been noticing, ang daming times na offline ang online banking. May mga nawawalang pera bigla na hindi natin di ba? Yes. Regarding dati din sa work ko, nasa online ako, kasi nagkakaroon sila ng tinatawag na maintenance. Pero it was, plan din nila yun eh. Kasi nagkakaroon sila ng, ini-enhance nila yung security nila, ini-enhance yung mga banking system ngayon. Para, ayun na nga, sabihin na natin, para fully, programmable na siya. Traceable pa. Kasi nga, di ba, siguro, part din kasi ng digitalization is CBDC, Central Bank Digital Currency. Dito sa CBDC, nag-start yun sa hindi naman, sa Brazil, sa Nigeria, e-Naira ang tawag nila doon. Tayo siguro mga 2022 ba, kung di ako nagkakamali, nag-pilot testing din ang Bangko Sentral ng CBDC. Hindi ko lang alam kung anong standing na ngayon. Pero nag-pilot testing tayo. Kasi kung titignan mo kung sino mga nag-pilot testing sa Central Bank Digital Currency, ang dami ng mga countries. Even mga bangko. Kasi pag hindi ka susunod sa mga bank, pinipressure din kasi yung mga banks. Whether we like it or not. Parang makikita mo yung idea ng, di ba sabi mo nga kanina, ng CBDC, Central Bank Digital Currency. Yung idea kasi, magkakaroon tayo ng isang central bank. At itong central bank na ito, monitored lahat ito. Kaya nga yan, ang purpose nila, artificial intelligence, digitalization, monitored nila lahat. Pati, parang tingin ko, pati yung mga assets din natin, i-digitalize. Ibig sabihin, may measurement sila kung doon sa digital figure na kung ano yung mga amount na yan, na naka-digitalize na yan. Kasi makikita mo kung i-compare mo yan sa Bitcoin eh. Ang Bitcoin, anong idea mo when it comes sa Bitcoin? Hindi siya centralized. Ano siya decentralized. Ibig sabihin, hindi yung isa lang nagkocontrol, marami yung nagkocontrol sa kanya. That's the difference between decentralization. Kasi sa news ngayon, ang mangyayari, ang Trump admin, nag-o-open sila ng parang sarili nilang online wallet, which is centralized, which is what they're saying is, it's even more secure, at least kumbaga, government nila ang naghahawak, which is very fishy pa rin for me. Connected siya. Let's say ito, mabilis lang to. Is this the mark of the beast? Watch this. This government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. This is the globalist plan to stick a chip in every person in order for them to buy, sell, and work. And this is the kicker. He said it's free.
But nothing in life is free. If the government is giving you something, it's not because they care for you, it's to benefit them. Look what Ted Cruz said. He's obviously being facetious about the mark of the beast, but the writing is on the wall. Everyone can see it. Let me know your thoughts in the comments. Yung idea ko regarding the mark of the beast, yung digitalization, hindi siya yung mark of the beast, which is sinasabi niya, it's a mark of the beast. Pero gagamitin siya para mai-implement ang mark of the beast. Kasi ang digitalization, alam naman natin na hindi siya mark of the beast. Instrument siya. Yes, Kumbaga, instrument. conduit siya para, kumbaga, yun yung magiging tulay. Para to implement the mark of the beast. So, sa atin, eto na. Kumbaga, since merong Project 2025, meron din tayong Project, believe it or not, 2030. So, ikaw, Neri, may idea ka ba about Project 2030? Kasi napakinggan ko rin kasi yan sa Economic Forum. Yung Project 2030 nila. Sabi pa nga ng motto nila you own nothing but you will be happy. How come na you own nothing tapos masaya ka? Napulubi ka. That's their agenda. Ngayon, dito sa business, dun sa work, na nag-work ako ngayon sa LPG. Ang nangyari ngayon, may ini-introduce na sa company namin ngayon. Ang ginagawa nila, ayoko lang i-name, kasi mga na tayo dito, wag tayo magpapangalan na. Ngayon, nagkaroon ng meeting, narinig ko yung agenda nila, na kaya nga may POS di ba? Kada business ngayon, nagpi-POS na sila. Lahat na naka-record na yon, hindi lang basta POS. Ngayon, ang ginagawa nila, pinupush nila yung digitalization na kung saan magda-download si customer, pati yung mga riders namin, magda-download sila, matitrace sila kung nasan yung mga riders namin, malalaman, parang somewhat convenient, malalaman na ng mga customer kung nasaan na banda si rider. Tapos yung payment through online banking. Tapos makikita namin, matatrack na namin sila. Tapos ang i-introduce nila, kasi makabago na daw ngayon, ayun na nga, yung digitalization na nga, na kung saan ipapadownload lang si customer ng application, pwede na siya mag-order doon. Doon na siya mag-order. Hindi na kailangan tumawag-tawag pa sa amin. Kaya sabi mo, makikita mo, kala mo simple lang. Tapos dumating na narinig ko, napakinggan ko din yung payment daw, hindi daw pupunta agad sa amin, ipupunta daw dun sa company. Kaya sabi, isip namin, how come? Yung magpipayment, hindi sa amin, sa branch, kundi mismo sa company. Sa main office. Oo, something like that, which is, franchise naman kami. Ganon ang policy nilang agenda nila. Para makikita mo, start muna ng ganon, later or mag-i-escalate, hanggang hindi mo napapansin, wala na. Nandoon na kami. Kaya nga nakikita ko, kung doon nga sa mga LPG ginagawa, ano pa kaya sa iba? Matitrace na namin, pati mga riders namin. Di ba? Lahat parang nakikita ko yung ginagawa nila ngayon. Kasi doon, hindi ko rin kasi pwedeng sabihin Mababantay. Ayun Ikaw, nga. Gav, ano sa tingin mo sa how about your reaction sa sa Project 2030? Kasi 2025 na tayo ngayon and kumbaga second month of the last quarter of this year. So kung 2026 na, 4 years na lang, 2030 na. Siguro mako-connect ko na lang yung kanina pinag-uusapan natin about dun sa social credit nga, 'di ba? Kasi you own nothing but you will be happy. So wala kang you own nothing pero meron kang possession or meron kang mga asset kumbaga na supposedly sa gobyerno naman din talaga yan It kind of sounds communist kung titingnan natin lahat ng gamit mo sa gobyerno or lahat ng gamit mo sa buong bayan mo. Parang socialization to social government. Are you familiar with social government? Na kung saan ang mas magiging mayaman doon, government. Kasi sila yung mag-a-allocate Sila magsasabi kung anong dapat sa'yo. Anong category?
Para ma-base na, eto eligible to. Kaya nga, ang gagawin, ang purpose kasi nila, Okay, eto guys sa viewers, we are talking about Project 2030. You can look it up on Google na ang famous headline nila, ang motto nila is, you can be, you won't nothing. you won't own anything, but you will be happy. In Tagalog, wala kang magiging pag-aari, Pero masaya pero magiging masaya ka. Ito yung plano ng World Economic Forum din, which is na due to grief of prophecy na pag-aralan din ng SDA. Pero ikaw, Neri, ano sa tingin mo yung categories for ayuda? I would say ayuda. Kasi ang purpose ng Project 2030 is binase kasi nila ito doon sa Rerum Novarum. Sinulat ni Pope Leo. Then may isa pang sinulat dyan eh. Ayun ang alam ko doon sa Rerum Laudato Novarum. Si. Iba pa yung Laudato Si. Yung Laudato Si is galing ito kay Pope Francis. Yung Rerum Novarum is galing ito kay Pope Leo, na kung saan encyclical na ito na Rerum Novarum ay inspired ng philosophy ni St. Thomas Aquinas. At itong filosofiya ni St. Thomas Aquinas, na kung saan, since ito ay lahat ng bagay dito ay sa common property. Tama ba? Common property, sabi doon. Since this is a common property, kung ako na dukha, nakawin ko, kasi dukha nga ako nakawin ko or imbutin ko yung pagmamayari ng iba, okay lang yon because I'm less fortunate. Ayun yung filosofiya ni St. Thomas Aquinas na nakapaloob doon sa Rerum Novarum, which is, ang purpose nito is redistribution of wealth. Kasi ang purpose nila, ang nangyayari daw kasi ngayon, may issue na itong mga mayayaman, tinitake advantage yung may hirap. That's why, ang gagawin ng government, let's make a law wherein we're going to redistribute the wealth. Kaya ngayon, itong mga simpleng ayuda, yung mga sinasabi nating tax, yung mga yung mga PORPs, yung mga DSWD, yung mga PWD, yung mga yung mga sa mga senior citizen, it's a form of redistribution of wealth. Ano It's yung a magiging pilot category? testing nila ng Ano yung magiging category No. sa Project 2030 para maka-receive sila ng ayuda? Kasi yun ang, it's such a huge, kumbaga statement Ano kasi, di ba sabi nga dito sabi nga dun sa Economic Forum, pwede kami magpalagay ng drone na magdi-deliver sa inyo, di ba? Para lang Kaya makikita mo, yung agenda ng Economic Forum na makikita mo, redistribution of wealth. Ibig sabihin, during that time, wala nang mahirap, wala nang mayaman. I-allocate lahat ng government equally. Kasi isa din sa agenda ng Economic Forum, yung itataas nila yung technology si Klaus Schwab, inspired nito, ang advisor nito is si Yuval Noah Harari Kilalang kilala ito na isang Jew. Na kung saan ito si Yuval Noah Harari, sabi niya, darating daw yung panahon since ma-overpower na daw yung human ng technology. Anong purpose ngayon ng tao? Ang purpose niya is libangin sa pamagitan ng games at entertainment at mag-drugs. In the Industrial Revolution of the 19th century, what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds,
So cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Again, I think that the biggest question maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model for that. My best guess, which is just a guess, is that food will not be a problem. With that kind of technology, you will be able to produce food to feed everybody. The problem is more boredom and what to do with them, and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless. My best guess at present is a combination of drugs and computer games. Ibig sabihin, darating yung panahon na that is redistribution. Plano ng Kumbaga parang redistribution. the end justify the means. Yes. Ma-justify. Ayun nga. Ayun ang purpose nila. The end justify. Because, I'm so sorry, but ayun yung paniniwala or motto ng Roman Catholic. The end justify the means. Kung makabubuti naman para sa kanila, kahit yung paraan nila ay masama, okay lang. Pero kasi sa Diyos, hindi ganun eh. Kahit sabihin mo, kahit sabihin mong less fortunate ka, wala kang pera, hindi naman tamang magnakaw ka. Pero nakikita natin sa movie, ganun pinoportray. Oh, Robin Hood. Wala kaming, Robin Hood. Robin Hood. It was, legend or legend lang nila na ang nag-create Roman Catholic. Yes, kinreate nila yon na kung saan para paniwalain sa tao na since ninanakawan tayo ng mga gobyerno or mga mayayaman, kaya nag-create sila ngayon. Nakawan naman natin sila kasi ninanakawan nila tayo. Okay, ano sa tingin mo? Naisip ko lang bigla yung sa yung distribution of wealth. Wealth, Naalala ko lang yung sa nung time ng pandemic sa atin. Yes, ang it's a bumubuhay ay, di ba? Ay gobyerno. So, kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, meron ka sardinas. Diba? So, and then, by place, lahat kayo may ayuda. Pero nangyari sa amin before, sa ibang mga yung mga sabi squatter, syempre nakatira kami before sa bahay ng tita ko na Camellia yun Hindi kami nabibigyan ng ayuda. Nag-endorse ko pa ng... Siguro problema na ng... Hindi kami nabibigyan ng ayuda, bro. Later na lang kami nabigyan, pero hindi kami nabibigyan ng ayuda. Kaya sabi ko, parang nakikita ng... Ayan yung tanong ko, which brings me back to my previous Iyon, question. ito. Paano magkakaroon ng category kung sino yung bibigyan at hindi? Ikaw sige, muna. Ikaw sa tingin mo. Kasi, syempre, we're talking about centralized, funds sa Project 2030 na lahat may pondo. Mahirap ka man, may allowance ka man. Yun ang pagkakaintindi ko sa Project 2030. Ngayon, Gabe, sa tingin mo, kasi nagkaroon tayo ng pandemic before at alam natin. Yung iba, pag hindi ka malapit sa mayor, sa barangay kapitan o wala kang kilala sa loob, nganga ka. Wala kang makukuha kahit di ba? Kung kahit yung isang tao mayaman, mapera or what, basta may kilala sa loob yan, makakakuha yan, which is dapat hindi. Kasi we're on about fairness, di ba? So ito muna si Gabe. Ikaw, Gabe, ano sasabi mo? Ikaw, ano sa tingin mo? Ano yung magdi-disqualify or ano yung qualifications para makakuha sa 2030? Kasi syempre, we're talking about kasama sa Project 2030 and 2025 na Day of Worship and all that Syempre, yung bibigyan mo ng ayuda o bibigyan mo ng wealth mo sa distribution of wealth. Syempre, yung mga taong mababait, di ba? Yung taong may ambag sa society, di ba? Yun yung pananaw ko. Syempre, ang bibigyan ng gobyerno, yung mga taong mababait. Alam ka naman, bigyan nila yung mga kriminal, di ba? Kumbaga. Tsaka addition ko dun, kasi when we say redistribution of wealth, siguro napakalalim kasi neto Na sa akin, base lang sa study ko sa Project 2030, since nasa digitalization tayo, since lahat ng mga assets nila is nasa digitalized, sweldo nila, ang gagawin doon, ipiprease yung account mo, kukunin yung account mo Ngayon, i-redistribute doon lahat. Kaya nga, kasi ang purpose nila, kasi ang agenda kasi talaga ng redistribution of wealth, dahil nga may mayaman at may mga mahihirap, mas lagi kasi ang pinapriority, poor
Laging naririnig ko, poor, poor. Eh, dumating ng pandemic, hindi lang naman poor ang nag-shutdown eh. Pati lahat eh. Which is dapat, kung it's nature, kung true to its nature, kung ano mo, dapat pinapatay, binibigyan mo lahat. Kasi lahat, kahit ang daming mga schools, ang daming mga company nagsirado eh. Ang daming na-layoff nga eh. Naapektuhan nga yung company namin eh. Nasa online ako eh, sa China. Kaya makikita mo, itong redistribution of wealth, hindi lang to basta na ang dapat bigyan may hirap. Kasi ang purpose nila, na pati yung mayayaman, wala nang mahirap. Ang purpose, kung analyze lang natin, the purpose of redistribution of wealth, alisin distinction between mayaman at mahirap. Ngayon, during 2020, there's a possibility during 2030, wala nang mahirap, wala nang mayaman. Ngayon, sino ang mayaman? Gobyerno, under social government. Kasi sila yung mag-allocate eh. That is the agenda of 2030. Kung pag-aaralan natin yung agenda 2030, kaya nga sabi, you own nothing eh. But you will be happy. Kasi kung ikaw nagsisikap ka, tapos yung pinagsikapan mo, pinagtrabahoan mo na punta sa iba, ngayon, anong perfect example? Sino ba nagtatax ngayon? Di ba yung ba nagtatrabaho? Sino ang nakaka-receive ng ayuda? May hirap. That is the agenda of Project 2020. Oo, pero for sure, may certain category yan. Kasi kung titingnan natin yung Project 2025 and then Project 2030, observance of the new Sabbath from Saturday to Sunday, then 20 to 30, kumbaga may digitalization, may okay. Project 2025, may Project 2030. Okay. Regarding doon, di ba sabi mo, ano yung category? Ibig sabihin, sino ang under ng category? Sabi nga ni Gib kanina, yung what's so-called masunurin. Masusunodin. Sumusunod sa ng government. Kasi kung hindi ka sumusunod sa plataforma ng government, against ka, tinitira mo yung government, ibig sabihin, outcast ka. Aalisin ka, hindi ka kabilang sa district nila. Kaya, ang laki ng impact sa faith ng Seventh-day Adventists. Kaya, the same thing as social credit score. Tingnan mo, yung mga hindi sumusunod sa batas trapiko na lang yan, parang kung ikondina ka na, parang halos kriminal ka na. Kung hindi ka sumusunod, di ba outcast ka? What do you think is the impact? Kasi nga, di ba sa 2025, I think it's very much related eh. Yung the day of worship, kasi sa atin, it's non-negotiable. Saturday is Saturday. Sunday is the first week. Saturday is the 7th week. So before I ask Gabe this question, ikaw din, tatanungin kita, ano sa tingin mo yung impact ng, halimbawa, let's say, next year, Project 2025 is already in full implementation eh. Diba? So, little time of trouble na. To be exact. Kasi, kumbaga, 2025, alam mo naman na umabot ng 2026, hindi pa tapos ang Project 2025. So, tapos na yon. Obviously, kasi naandyan na yung libro and all that eh. So, implementation na lang. But still, may time pang, kaya nga yung nabasa ko kanina na part na may mga ibang tao na sunset to sunset, which is, I think, it's being directed to Seventh-day Adventists. Kasi, wala naman ibang religion na nag-worship ng from sunset to sunset na Friday to Saturday. So ano yung sa tingin mo magiging enormous impact nito prior to 2030? Kahit ngayon pa lang matindi na eh. When it comes sa jobs pa nga lang eh. Pag may Sabado pa lang tayo, hindi pa nga yung agenda ng 2025 eh. Meron ng mga Adventista, tiklo na eh. Pandemic pa lang, tiklo na eh. Pumasok na talaga eh. How much more pa kaya sa time na yan? Pero ang gagawin nila, unti-unti kasi nila yun. Una muna, wala kang trabaho, hindi kita sasweldohan. Ay, yung ginawa sa akin, hindi mo kita sasweldohan. Yung hindi naman kasi, tignan mo, yung Project 2020, hindi naman nila agad na sinabi, kailangan ganito na agad. Hindi. May stages siya. Tulad ng sinabi sa atin na diniscuss sa atin, may mga stages. Una muna, hindi ka makakabili. Later on, mawalan ka ng trabaho. Later on, ikukulong ka. Later on, papatayin ka na. Di ba? It's legit to ah. Legit So okay, so lang. ikaw naman Gabe, what do you think? Yung impact ng
Project 2025 and 2030 sa ating mga Seventh-day Adventists? Ito pa, bago si Gabe. Dito din kasi, di ba, napakatindi ng impact nito eh. Kasi parang tingin ko, ito yung time na, siguro pwede ko naman sabihin dito yung, dahil sa tindi ng impact nito, to the point na, tingin ko there comes a time na, wala kang kakainin. Tama ba? Maghihikaos ka. Kaya tama yung sinasabi dun sa Spirit of Prophecy, specifically din dito sa country living. Bago dumating yon, medyo iskapo na. Actually, parang pinupush na nga tayo mag-country living to some extent eh. Yes. Pero wala pang direct, kasi medyo subtle pa yung difficulty ng, wala pang Sunday law, pero we're actually reaching there. So ikaw, Gabe, ano sa tingin mo? Siyempre sa tingin ko, kung talagang hahayaan nila yung mga taong may religion na may sundown to sundown, hahayaan nilang maging free. Sa tingin ko, okay naman yung kung ganun kung hahayaan talaga nila eh. Pero syempre, kahit ganun, may may discrimination eh. Bakit tong mga to, gantong araw? Malamang sa malamang, ayon sa Spirit of Prophecy, hindi yun mangyayari. So, malaki ang impact, no? Katulad nga nung nangyari na to Nangyari na to dati pa sa Dark Ages pa lang na nawalan sila ng religious freedom. So, malaki yung naging impact sa kanila, nausig sila na they were, ang tawag nila ngayon, sanction. May mga sanction. Kasi kahit ngayong mga nasa university, yung tinuturo, tinatanong ko, ano ba yung Dark Ages? Hindi nga nila alam. Yes, university na yun college student Oo. Ngayon, meron lang ako kahit yung nagtuturo ako before Hindi ko rin anong idea when it comes to Dark Ages. Pero kung pag-aaralan mo, ano bang nangyari sa Dark Ages? Ito yung panahon ng kadiliman na kung saan, sino ang nagro-rule? Roman Catholic. Kung anong sinabi ng Roman Catholic, batas yan. Kumbaga, dapat susunod ka. Anything na ipinopronounce ng Roman Catholic na heretic. Kasi nung unang panahon, kung anong sinabi ng church, paniwalaan mo, tama yan. Huwag ka nang kumontra. Kasi pag kumontra ka, heretic ka. Kaya maraming mga reformer, ang una muna, sinasabi sa kanila, heretic muna sila. Sabi nga sa kanila, recant. Oo, ang gagawin sa kanila, aalisan sila, aalisin sila sa lipunan. Persecuted ka. Ipe-persecute ka or pinaka-worst na punishment is death. Kaya nga, Dark Ages kasi maraming Christian ang na-martyr during this time. Oo, dami namatay. And kung iti-trace back mo dito sa, familiar kayo sa Notre Dame? Notre Dame? Oo, Notre Dame. Nostradamus. Notre Dame sa France. Notre Dame, oo. Notre Dame, di ba ang tawag nila doon? Notre Dame. Ito yung headquarters ng mga persecutor. Ito yung mga pinadala ng mga Roman Catholic na nandito yung pinaka-headquarter nila para patayin yung mga Christian na nagde-defend ng truth nila. Which is, sino yun? Doon sila sa Notre Dame yun Nasunog nga yun ng pandemic Tapos ang plano nila, ang daming mga nag-donate para parang i-reconstruct. Isipin mo, ito yung headquarter na kung saan, ito yung headquarter ng mga mamatay tao, tapos i-reconstruct mo. Diba? Mag-iisip ka. Dapat kung totoong may concern ka, dapat ibinigay mo na sa totoong nangangailangan. Pero ang purpose mo, headquarters to ng mga mamatay tao during Dark Ages, tapos i-reconstruct mo kasi nasunog. Totoo ba? Hindi ko Yes, aware matagal ko dyan. na yung napanood Sa mga viewers natin, lahat ng mga sinasabi namin dito are all backed by facts. Okay, so lahat ng sinasabi namin dito, it's proven biblically and with prophecies na rin. So since ayaw namin na masyadong maraming information ang madadigest and kukulangin sa time, so ito muna yung part 1. So syempre, kumbaga digitalization, Project 2025, Project 2030, look it up. Makikita nyo lahat doon yung connection, why it's being implemented, ano yung impact sa mga tao noon, Christians and non-Christians alike. And sa next podcast namin, it would even make more sense. Kasi we will be discussing the seal of God and
Second, the mark of the beast. And lastly, yung ecumenical movement para makomplete na siya. So itong ginagawa namin, guys, is a crash course. Kumbaga, biglaan na to, paspasan na to kasi time is of the essence and we're living a borrowed time. And as part of the mission of Seventh-day Adventists, and syempre, itong ministry namin, Truth for the End Times, is the Three Angels message. So we're living a borrowed time, and as much as possible, we want to reach everyone with our podcast. So ganito, para sakto lang din yung oras din natin. Sa next podcast lang natin, which we will be covering the Seal of God, the Mark of the Beast, and ecumenical movement. Ano yung masasabi mo, Neri, na for our viewers to watch out and kumaga brief lang na para at least magka-idea sila. Kasi after nito, yung tatlo na to, buo na siya eh. Doon na sila magkakaroon na idea, ay oo nga, ito pala yung nangyayari. Tingin ko kasi, since we're talking about digitalization, itong digitalization, gagamitin nila ito. Since alam naman natin, nagkaroon na ng ecumenical movement, matagal na. Nagkaroon ng one world religion, one world government, na kung saan may kasunduan na sila. Ibig sabihin, hindi na ito mahirap. Kasi may kasunduan na, tapos ngayon, i-introduce nila yung mga measurement, how to implement it. Kasi ang endpoint nito is Sunday legislation. Ayun, tapos ecumenical movement, ano pa yan? Seal of God, doon na kasi, yung according din naman sa Spirit of Prophecy, according to the Bible, meron kasing selyo doon eh. And according sa Revelation, you cannot buy or sell unless you receive the mark. And the mark is, we all know that the 666. And it is the mark of the beast, which is the mark of man. Na kung saan, itong taong ito is parang somewhat mabait siya. Somewhat mabait siya. Na kung saan itong taong ito ay sinatawag ng the mark of the beast, na kung saan ipinupush nila yung agenda. Itong mga taong ito, kala mo hindi pa siya very visible itong man na to eh. Pero nakita mo, through mga galamay niya, na yung agenda niya, pinupush ng mga galamay niya. Sa iba't ibang sector like Economic Forum, US, or United Nations, ano pa, name it. Na kung saan, itong agenda nila, mag-escalate ito na to the point na mag-create sila ng Sunday legislation, which is the day of worship, which is made-default into Sunday. Na kung saan, ito yung according to Spirit of Prophecy, ito yung magiging pamantayan, final test doon sa bayan ng Diyos. Kasi right na wala pang mark of the beast. Ibig sabihin, doon sa panahon na yun na may legislate ito at may enforce na, doon magdi-decide yung tao. At pag mag-decide na siya na gusto niya yung Sunday, doon magmamanifest yung tinatawag na mark of the beast sa kanya. Or kung doon dumating yung panahon din na since the day of worship is the final test sa atin, na we choose the seal of God, which is Sabbath, which is Saturday, doon natin at nanindigan tayo dito kahit kamatayan, doon magmamanifest sa atin yung seal ng Panginoon. Kaya, ang agenda nila is one world order. Kasi ayun naman agenda ng Project 2030 eh. One world order, di ba? Which is, nangyayari naman ang one world order. Ikaw naman, Gabe, do you have anything to add kay Neri sa sinabi niya? Siguro, since ako yung dito, para student, naisip ko lang, meron kasi time na tumulong ako sa isang subject ng kaklase ko. Hindi na kaklase ko, ng kaibigan ko. Siya sa NSTP. Yun yung alternative ng ROTC, ang CWTS. So, doon, more on religious, mayroong mga religious basis. Pero yung sa kanila, nung ginagawa ko, kasi tinulungan ko siya, nung binabasa ko yung source nila na binigay sa kanila, nababasa ko doon, for the common good. Yes, Yun yung nababasa for ko. common good. As in, nakikita ko lagi, for the common good. Question, why is this blah 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 for the common good? Tapos, meron din doon, anong sinasabi sa Philippine Constitution. And kung babasahin natin yung Philippine Constitution, sa may baba nun, nakasulat, for the common good. Yes. Ayun yung agenda nila, for the common good. Lagi mo naririnig common good. Pero yung common good na yon para yun dun sa nakararami nga.
which is hindi mo ma-exercise yung tinatawag na individuality mo, which is against dun sa freedom of conscience mo. So far, this is an interesting third part of our podcast. So for the next installment, the final installment, which is for the Seal of God, the Mark of the Beast, and Ecumenical Movement. Sa Seal of God, actually sa ating mga Pilipino or mga ibang kababayan natin, mas familiar pa sila sa Mark of the Beast kesa sa Seal of the God. So i-discuss namin yon in full detail. We'll be providing with different verses, bakit siya naging Seal of God, ano yung Mark of the Beast talaga, and ano yung manifestation niya, when will it manifest? Are there certain groups of people behind the Mark of the Beast for the formation of it, for the implementation, para sagutin kung meron bang persecution. So yung mga ganong-ganong bagay, and also about ecumenical movement. Yun yung isa kasi yun yung nangyayari ngayon So tune out guys for the next installment, for the part 2. Please follow our YouTube channel, yung Truth for the End Times, and also our Facebook page, Truth for the End Times. Available din siya. If you have any questions, send a DM, send your comments as well sa YouTube and Facebook. So thank you guys for listening. And we have Neri and Gabe, and Neri will be proceeding with our prayer. Okay, sige, let's pray. Most gracious Heavenly Father, thank you so much for this opportunity that we had this podcast. And my dear Heavenly Father, we want to glorify your name in whatever we are doing, especially in this podcast. Please enlighten us and enlighten our viewers to watch this and be inspired and to do the things that you want us to do. And though we are living in the last days, we're encountering a lot of problems. We encounter a lot of overwhelming surprise in these last days. Please help us to settle our mind in our Lord Jesus Christ and to cling to His promises, because we do believe that nothing is impossible if we believe in our Lord Jesus Christ. And our safety and our guard is your word. And thank you so much, my dear Heavenly Father, because you're so good to us. All these things we ask in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior.